Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved Almeida Sisters, sa pinagpalang papuring awit, pagdadakila sa makapariang pangalan ng ating pinamahal Beso Kristo. At sa mga oras nito, narito po tayo ngayon sa bahagi ng pakinig ng salita ng ating dakilang Diyos. At narito po ang aming beloved ordained preacher, Nilodi Guzman, sa salita ng ating pinamahal Beso Kristo. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. God bless you po, ating beloved my co-preacher, Brother Eddie. Amen. Hallelujah. Mga minamahal, bago tayo dumako mga kapatid sa ating pag-aaral ng banal na salita ng ating mahal na Panginoong Jesus, ay hinihiling ko po mga minamahal na tayo po ay dumalangin muna sa ating dakilang Diyos na buhay mga kapatid. Samahan niyo po kami mga minamahal. Dakilat mapagpala naming Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ni Jesus, mahal na Panginoon aming tagapagligtas. O Diyos, sa mga sandaling ito, narito kami, ang banal sa iyong programa. Mahal na Panginoon, nagpapasalamat, O Diyos, sa malaya naming pangangaral ng inyong mga salita. O Diyos, mahal na Panginoon, sa ganang akin wala akong magagawa, O Lord God. Ikaw ang aking inaasahan. Mahal na Panginoon, leading prayer na beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Dakilang Diyos, gabayan mo po may balingkod sa ganang amin. Ikaw ang aming kailangan, O Diyos, Lord God. Anoint thy word, O Lord. Make them believe. In the name of Jesus we pray. Hallelujah. Hindrances cast out in the name of Jesus. Unbelief and doubt cast out in Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Ang pinakamataas na papuri po, pagluwalhati, pagdakil at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo lamang. Purihin ang mahal na Panginoon, mga minamahal, at ako po ay nagbibigay ng double honor, respect sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, at ganoon din po ang kanyang butihing mga anak, the Almeida children, the whole Almeida family, at patuloy po naming pag-alaala mo mahal sa ating beloved Honorable Stand Pastor Lina C. Almeida. Amen. Sa inyo pong lahat mga kapatid, sa ating mga kamanggagawa at mga mangangaral ng ating banal na gawain. Amen. Hallelujah. Mga minamahal, buksan natin ang ating mga banal na kasulatan, mga kapatid, dito po sa aklat ng Matthew, chapter 6, verse 25 po hanggang 34, mga minamahal. Ito po ay, mga kapatid ko, pag-aaralan natin ang free from anxiety. Amen. Free from anxiety, o mahal. Lumaya tayo sa pagkabalisa, mga kapatid. Layuan natin ang pagkabalisa, o mahal, yung kabalisahan. Lumaya tayo sa kabalisahan, mga kapatid ko. Dito po sa Tagalog, mga minamahal, basahin po natin, beloved brother. Amen. Dito po sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 6, versikulo 25 hanggang 34. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong magbalisa sa inyong pamumuhay kung ano baga ang inyong kakanin o kung ano ang inyong iinumin, kahit ang sa inyong katawan, kung ano ang inyong daramtin. Hindi baga mahigit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan ay kaysa pananamit. Right. Basta ninyo ang mga ibon sa langit na hindi nagagasik, ni nagsisigapas, ni nagtitipon man ng mga bangan, at sila ipinakain ng inyong ama sa kalangitan. Hindi baga lalong higit ang halaga ninyo kaysa kanila? At alin sa inyo ang pagkabalisa ay makakaragdag ng isang siko sa sukat ng kanyang buhay? At tungkol sa pananamit, bakit kayo nangagbalisa? Wari ninyo ang liryo sa parang, kung papanong nagsisilaki, hindi nagpapagal ni nagsusulit man. Dito po sa 29, gayon may sinasabi ko sa inyo na kahit si Solomon man sa buong kalwaltian niya ay hindi nakapagayak ng gaya ng isa sa mga ito. 30 po. Ngunit kung pinaramtan ng Diyos ang ganito, ang damo sa parang, sa ngayon ay buhay at kinabukas ay igagatong sa kalan, hindi baga lalong-lalo kayong paramtan niya o kayong mga konti ng panampalataya? Kaya nga, huwag kayong magbalisa sa at magsabi, ano ang aming kakanin, o ano ang aming inumin, o ano ang aming daramtin. Sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinanghanap ng mga hintel, yamang talastas ng inyong ama sa kalangitan, na kaya kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. 34 po. Kaya't huwag ninyong ikabalisa ang sa araw ng bukas, sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili,
sukat na sa kaarawan ng kanyang kasamaan. Amen. Pagpalain po ng dakilang Diyos ang kanyang mga salita, mga minamahal sa gabing ito, mga kapatid ko. Amen. Hallelujah. Ating pong nabasa. Mga minamahal, dakilang Diyos ay tinuturuan niya yung kanyang mga followers, mga minamahal yung kanyang mga disciples. Hindi lamang po nangako ang dakilang Diyos ng eternal life, mga minamahal, in heaven, kundi maging sa mga pang-araw-araw pong pamumuhay, yung Christian living, mga minamahal, itinuturo isa-isa ng ating dakilang Diyos, mga kapatid. At siya po ay mga minamahal concern sa ating mga pangangailangan. Ano po? Ganyan kabait ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Alam niyo, mga kapatid, lahat po tayo ay nag-iisip para sa kinabukasan, mga minamahal ko. Pangunahing iniisip natin ay yung ating pang-araw-araw na pangangailangan, mga minamahal, yung ating mga basic needs, mga kapatid, food, shelter, and clothing. Marami po ang nababahala dyan. Marami po ang nababalisa dyan. Mga mahal. Mga kapatid, maaring hindi kayo mga minamahal kumbinsido sa aking sinasabi, pero batay po sa sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, na huwag ninyong ikabalisa, sabi rito sa 34, ang araw ng bukas, ang sabi niya rito, mga kapatid. No? So maraming tao, mga minamahal, ang nasa isip po nila, mga kapatid, yung masayang buhay. Gusto po ng mga tao yung masayang buhay. At ang masayang buhay, mga minamahal, ay binabase po nila dun sa satisfaction ng physical, mga kapatid. Physical lang. Na kung ang tao po ay kumikita ng malaki, mga minamahal, nabibili po yung gusto, pagkain, damit, maging maluho sa buhay. Mga mahal, kapag nakamtan nila yon ay iniisip nila na napakaganda na po ng buhay. At kumpleto na po ang buhay, mga minamahal ko. Wala silang hahanapin pa. Yan po ang sinasabi ng marami. Pero mga kapatid, kung tutunghayan natin ang John chapter 15 verse 5, for without me, you can do nothing. Sabi ng talatang ito. Sabi ng mahal na Panginoon Kristo, for without me, ye can do nothing, mga minamahal. Kung wala kayo sa akin, kung ako'y wala sa inyo, wala kayong magagawa, sabi ng ating mahal na Panginoon Kristo. So, ibig sabihin, mga minamahal, kahit anong tangkain mo sa buhay, kahit ano pong material ang makamtan mo sa buhay, wala dyan ang satisfaction. Amen. Mga minamahal, wala dyan ang kakumpletuhan ng buhay. Lahat po ng material sa mundo, hindi po yan makapagbibigay sa atin ng satisfaction. Amen. Hindi po yung material ang makapupuno ng ating mga pangangailangan. Sapagkat yung material na bagay na yan, yan po ay walang katapusang pagnanasa, mga minamahal, yung ating mararamdaman dyan. No? Yun yung mararanasan natin, mga minamahal ko, sa mga bagay na material ng mundo. Ang material, mga minamahal ko, sa mundo ay come and go lang yan. Come and go lang yan, mga minamahal, sa buhay natin. Lahat po kumukupas. Amen. Darating po, mga minamahal, sa tao yung pagdating po ng material na bagay, pagdating po ng yung dinidesire, mga minamahal, na material na bagay, ilang panahon lang, ilang linggo, ilang buwan lang, mga minamahal, maghahanap ka na naman. Yan po, mga kapatid ko, ang ating pong buhay, reality, mga kapatid. And in the end, mga minamahal ko, they leave us empty and dissatisfied, mga kapatid. Kapag wala kay Kristo, mga minamahal, ang ating pong buhay. Ano po? Amen. Tingnan nyo, mga minamahal, kapag pinaglingkuran mo naman ang dakilang Diyos, mga kapatid ko, anong sabi po ng John chapter 7, verse 37 hanggang 38? Sabi ng Bible po, in the last day, that great day of the feast, sabi rito, Jesus stood and cried, saying, if any man thirst, sabi niya rito, let him come unto me and drink. 38, he that believeth on me, as the scripture hath said, out of his belly shall flow rivers of living water. Purihin ang mahal ng Panginoon. Anong ibig sabihin niyan, mga mahal? Sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid ko, out of his belly shall flow rivers of living water. Ibig sabihin, kapag tayo po'y ang dakilang Diyos, mga mahal, ang inuna natin sa buhay natin, mga kapatid,
wala ka ng pagkauhaw niya. Praise the Lord. Wala ka ng hahanaping iba pa. Amen. Mga minamahal, kumpleto na ang buhay mo, mga kapatid. Tingnan natin sa Tagalog po, itong John chapter 7, verse 37-38. Dito po, Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 7, versikulo 37 hanggang 38. Nang huling araw nga, ng dakilang araw ng kapistahan, si Jesus ay tumayo at sumigaw na nagsasabi, kung ang sinumang tao'y nauuhaw, ay pumarito siya sa akin at uminom. 38 po. Ang sumampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan, ay mula sa loob niya ay aagos ang ilog ng tubig na buhay. Amen. Purihin ang dakilang Diyos, mga kapatid. Ibig sabihin, mga minamahal, abundant blessing yan eh. Amen. Kapag nakilala natin ang dakilang Diyos, mga minamahal, at siya po'y nanahan sa puso natin, naghari sa buhay natin, mga kapatid, mag-overflow, mga mahal, yung iyong joy, mga kapatid. Like rivers of living of water, mga mahal. Like rivers, mga minamahal ko. No? Walang katapusan, mga minamahal, na pagpapala ng mahal na Panginoon. So, real life, mga minamahal, comes from total commitment to God. Mga kapatid ko, madidiscover mo, mga mahal, madidiscover mo na nasa dakilang Diyos pala nagmumula yung hinahanap mong satisfaction kapag siya po ay nanahan sa puso mo. And Jesus is the answer to all our longing. Mga minamahal. Yan po ang nararanasan po namin sa banal na gawaing ito, mga kapatid, sa Jesus Miracle Crusade. Sa pangunguna po ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Kaya mga minamahal ko, ito po ang time, ito po ang panahon na dapat nating papasukin ang dakilang Diyos sa buhay po natin. Sapagat kung ipapaubaya natin sa ating dakilang Diyos ang lahat ng alalahanin natin, tutulungan tayo ng mahal na Panginoon, mga kapatid. Hindi niya tayo pababayaan. Naalala ko tuloy yung Israelites nung Old Testament time, mga minamahal. Sa Deuteronomy chapter 29 verse 5, mga kapatid, at Deuteronomy chapter 8 verse 4. Tingnan natin ang mga talatang ito, mga mahal. Dito po, Deuteronomio 29:5. At aking patnubayan kayong 40 taon sa ilang, ang inyong mga damit ay hindi naluma sa inyo, at ang inyong panyapak ay hindi naluma sa inyong paa. Amen. Deuteronomy chapter 8 verse 4. Deuteronomio po, 8:4. Ang inyong suot ay hindi naluma sa iyo, ni hindi namaga ang iyong paa nitong 40 taon. Amen. Amen. And I have led you 40 years in the wilderness. Your clothes are not waxen old upon you, and thy shoes is not waxen old upon thy foot, mga minamahal. Deuteronomy chapter 8 verse 4, thy raiment wax not old upon thee, sabi niya. Neither did thy foot swell these 40 years. Imagine, mga minamahal, wala naman pong department store sa wilderness, wala naman pong grocery, wala naman pong malls sa sa disyerto. Sa loob ng 40 years na kanilang paglalakbay, sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, kung ano yung suot nilang sandals, habang lumalaki sila, lumalaki yung mga sandals nila. Habang lumalaki sila, mga minamahal, lumalaki rin yung mga damit nila, mga kapatid. So, hindi sila pinabayaan ng dakilang Diyos. Mga minamahal ko, walang nagkulang sa kanila, sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid. Ganyan kabait ang ating mahal na Panginoon. So, have faith in God's providence, mga kapatid. No? Ang dakilang Diyos natin, tumutugon siya sa ating mga panalangin. Mga minamahal, ang gusto lang ng dakilang Diyos natin, mga kapatid ko, sabi ng 1 Peter chapter 5 verse 7, casting all your cares on Him, Amen. for He careth for you. Amen. Ang ganda po ng talatang ito, mga inmahal. Casting all your care upon Him. Yes, No? praise the Lord. Amen. Ibigay natin sa mahal na Panginoon yung ating kabalisahan, mga kapatid ko, for He careth for you. Yes, praise the Lord. Tingnan po natin, beloved, sa Tagalog. Dito po, unang Pedro, Kapitulo 5, versikulo 7. Na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan, Hallelujah. sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Yes, Amen. Lord. Purihin ang mahal na Panginoon. Ilagak natin sa Kanya lahat ng bagay. Sapagkat ang Diyos ay nagmamalasakit daw sa Amen. atin. Thank you, No? Lord. Praise the Lord. Maniwala ka
na may dakilang Diyos na buhay na kaya niyang isupply ang lahat ng iyong pangangailangan, mga kapatid ko. Sabi ng dakilang Diyos natin, huwag tayong mag-worry, mga mahal. Huwag tayong mag-worry. Ibig sabihin kasi ng worry, mga mahal, distracted yun eh. Dinidistract ka lang, mga minamahal, para hindi mo i-focus yung puso mo, yung isip mo, mga minamahal, sa mga kalooban ng dakilang Diyos. Mga kapatid, ayaw ng mahal na Panginoong Sus na ituon na lamang natin yung puso natin sa material na bagay. Mga kapatid, tingnan nyo, mga mahal, yung story, mga kapatid ko, ng magkapatid, si Maria at si Marta. Ano po? Sa Lucas Kapitulo 10, talatang 38 hanggang 42, mga kapatid ko. Now it came to pass as they went that he entered into a certain village, and a certain woman named Martha received him into her house, and she had a sister called Mary, which also sat at Jesus' feet and heard his word. Verse 40, but Martha was cumbered about much serving, and came to him, and said, Lord, dost thou not care that my sister hath left me to serve alone? Bid her, therefore, that she help me. Sabi ng verse 41, and Jesus answered and said unto her, Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things. Verse 42, but one thing is needful. Sabi rito, but one thing is needful, and Mary hath chosen that good part, mga inamahan, which shall not be taken away from her. Napakaganda po nito, mga minamahal. Tingnan niyo po sa Tagalog. Dito po sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 10, versikulo 38 hanggang 42. Sa pagyaon nga nila sa kanilang lakad, ay pumasok siya sa isang nayon, at isang babae na angalang Marta ay tinanggap siya sa kanyang bahay. At siya ay may isang kapatid na tinatawag na Maria, na naupo rin naman sa mga paanan ng Panginoon at pinakikinggan ang kanyang salita. Ngunit si Marta ay niligalig sa maraming paglilingkod. Siya ay lumapit sa kanya at sinabi, Panginoon, wala ba ang anuman sa iyo na pabayaan ako ng aking kapatid na babae na maglingkod na mag-isa? Iutos mo sa kanya na ako'y tulungan niya. Datapwat sumagot ang Panginoon at sinabi sa kanya, Marta, Marta, naliligalig ka sa mga nababagabag tungkol sa maraming bagay. 42 po, datapwat isang bagay ang kinakailangan. Datapwat pinili ni Maria ang magaling na bahagi na hindi aalisin sa kanya. Amen. Purihin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Magkapatid po ito, mga kapatid. Si Marta ay busy po sa mga pang-physical na bagay. Mga minamahal, ang isip po ni Marta ay, ang puso ni Marta, mga minamahal, ay ganito po yun eh. The Lord needs me. Kailangan ako ng mahal na Panginoon. Pero si Maria, mga minamahal, ang ginawa niya, mga kapatid, nakikinig siya ng Word of God. At kung babasahin mo, mga minamahal, yung puso ni Maria ay I need the Lord. Yan po yung nasa isip niyan. Kailangan ko ang Panginoon. Magkaiba sila, mga minamahal, magkapatid. Busy po si Marta, mga minamahal ko, sa mga material na bagay. Si Marta po, naliligalig sa maraming paglilingkod sa material. Pero si Maria, mga minamahal, sabi ng Bible, mas pinili ang makinig ng Word of God, na ito po'y hindi naaalisin sa kanya, mga minamahal. Kaya mga kapatid, ang espiritu, mga minamahal, ni Maria, very humble. Ang puso niya, mga minamahal, kailangan ko ang mahal na Panginoon. Samantalang si Marta, mga kapatid, kung iisipin niya, mga minamahal, nasa isip niya na kung hindi ako maghahanda ng pagkain, ay walang makakain ng Panginoon. Mga minamahal. So, kailangan ako ng Panginoon. Mga minamahal, anong point ko ron, mga kapatid ko? Mga minamahal, dapat po ang bawat sa atin maging katulad po ni Maria. Na ang ating puso, mga minamahal, ay sumisigaw sa dakilang Diyos na, Lord, I need you. I need the Lord, mga minamahal. Amen. Kailangan natin ang Panginoon, mga kapatid. Huwag tayong maging spirit ni Marta, mga kapatid ko. Si Marta ay may pagmamataas, mga minamahal ko, na siya po ay nagsisilbi ng material na bagay sa ating dakilang Diyos. Nang sabi pa niya,
mahal na Panginoon, guro, iutos mo nga sa kapatid ko na tulungan niya ako. Ang mahal. Oh? Mga kapatid, walang ginagawa si Maria, mga mahal, kundi nakaupo lang, nakikinig ng salita ng Diyos. Mga kapatid, pero sabi ng dakilang Diyos, pinili ni Maria, mga mahal, ang makinig ng Word of God na mas magaling na bagay. Oh? Mas maganda, mas magaling na bagay, mga minamahal ko, higit pa sa material na hindi na aalisin sa Kanya. Amen. Yun po, mga kapatid, ang minsan nagkakamali po ang ating mga kababayan. Mga minamahal, inuubos natin yung ating panahon, yung ating oras sa paghahanap po ng pangangailangan physical. Mula Lunes po hanggang Linggo, mga kapatid, kumakayod tayo. Pero ang utos ng dakilang Diyos, 6 na araw kang magtatrabaho, 7 araw, mga minamahal, iukol mo yan sa pagsamba sa dakilang Diyos. Pero iba po nangyayari, mga kapatid. No? Pati po yung Linggo, mga minamahal, na nahihiram natin sa dakilang Diyos. Kaya, mga minamahal, nahuhulog yung ating puso sa kabalisahan. No? Nahuhulog yung puso natin, minamahal, sa pag-aalala sa ating pangangailangan sa araw-araw. Mga kapatid, pag bigyan natin ng panahon ng dakilang Diyos, mga minamahal, bigyan natin ng panahon ng Panginoon. Sa Jesus Miracle Crusade, mga kapatid ko, bakit magtataka kayo 3 times a week ang gawain, samantalang isang araw lang, minamahal, ang hinihingi ng dakilang Diyos para magpahinga't isamba sa Kanya? 6 na araw ka lang magtatrabaho, 7 araw sa Kanya. Bakit 3 beses ang Jesus Miracle Crusade? Mga minamahal. Sabi pa ng iba, mga kapatid, sobra-sobra na kayo. Baka lumampas kayo ng langit niyan. Mga minamahal. Hindi po, mga kapatid. Ang sagot po dyan ay ganito. Alam niyo po, ang isang araw, 24 hours yan. Mga minamahal. Hinihingi ng dakilang Diyos yan. Kanya yan, 24 hours. Ang pagsamba po natin sa mahal na Panginoon, pag Sunday, 5 oras lang. So, meron pa tayong utang na 19 hours. Meron tayong Friday overnight, 8 hours, mga minamahal ko. Di 11 hours pa ang utang natin. Wednesday, mga kapatid, ang gawain natin, 5 hours, mga minamahal ko. Meron pa tayong 6 na oras, mga minamahal na utang sa mahal na Panginoon. May 6 hours pa tayong utang sa mahal na Panginoon. Ngayon, mga minamahal, tama yung katuruan ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Sa pagpapahalaga po, mga kapatid ko, sa pagsamba at pakikinig ng salita ng Diyos. Mas inuna natin, mga minamahal, yung mga bagay na nakakabutit, hindi na aalisin ng dakilang Diyos sa ating mga puso kapag itong pinili natin. So, mga minamahal, meron pong, kung babalik tayo sa ating key verses, mga minamahal, sa Matthew chapter 6, ano po, merong 4 na mahalagang bagay kung bakit hindi tayo dapat mag-worry. Mga minamahal. Una po ay sa verse 25, Matthew chapter 6, verse 25, sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal ko, is not life and body more important than food and clothing? Yan ang katanungan mga mahal. Hindi ba mas mahalaga ang buhay, ang katawan natin, mga mahal, higit dyan sa mga pagkain at sa mga damit, mga kapatid? Kaya sabi rito, kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay, kung ano inyong kakainin, kung ano inyong iinumin. Kahit ang inyong katawan, kung ano inyong daramtin. Hindi baga mahigit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit. Mga minamahal, yan ang unang makikita natin, mga kapatid. Napakahalaga niyan, no? Mga minamahal, tingnan niyo, mga kapatid ko, yung mga taong grasa. Tingnan niyo yung mga pulubi, mga minamahal. Hindi sila pinababayaan ng dakilang Diyos, mga kapatid. Sinampol pa nga ng dakilang Diyos yung ibon Tingnan niyo mga ibon, mga minamahal, na lumilipad, no? Walang nagugutom sa kanila, mga kapatid. Pero hindi sila nagtatanim. Pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Ito po yung pangalawa Look at the birds. Look at the birds of the air. Are you not more valuable than they? Than they, may mahal? Di ba mas mahigit kayong mahalaga sa kanila? Sa verse 26 po yan. Masdan ninyo mga ibon sa langit na hindi sila nangagahasik, ni nagsisigapas, ni nagtitipon man sa mga bangan, at sila'y pinakakain ng iyong Ama sa kalangitan. Higit baga lalong higit, hindi baga lalong higit ang inyong halaga kaysa kanila? Purihin ang ating mahal na Panginoon. Pangatlo po, mga kapatid, ay sa verse 27. Can you grow simply by worrying? May magagawa ba ang pagkabalisa sa buhay? May maitutulong ba yun sa ating buhay kapag nabalisa ka? 27, at alin sa inyo ang sa pagkabalisa
ay makapagdaragdag ng isang siko sa sukat ng kanyang buhay, mga kapatid. Hindi makakatulong yan, mga minamahal. Oh, walang ibang dapat gawin kundi magtiwala sa mahal na Panginoon, gawin yung kanyang kalooban. May mahal, yung kaya mong gawin para sa dakilang Diyos, gawin mo. At yung hindi mo kayang gawin, gagawin ng Diyos yan. Amen. May mahal. Pangapat po, mga minamahal, sabi ng Bible, sabi rito, consider the lilies. Won't God provide for you also? 28 po yan, hanggang 30. And why take you thought for raiment? Consider the lilies of the field, how they grow, they toil not, neither do they spin, sabi rito. And yet, I say unto you, that even Solomon, in all his glory, was not arrayed like one of these. Wherefore, if God so clothed the grass of the field, which today is and tomorrow is cast into the oven, shall He not much more clothe you, O ye of little faith? Amen. Mga minamahal, sinusumbatan tayo rito ng dakilang Diyos, mga kapatid ko. Hindi baga pararamtan sila ng, hindi baga pararamtan ka ng mahal na Panginoon? Nga mga bulaklak, mga minamahal ko, malusog sa umaga, pagkahapon may mahal lanta na. Pero hindi nang hinayang ang dakilang Diyos, may mahal. No? Na sila'y pagandahin sa umaga. Lalo na ikaw, sabi ng dakilang Diyos. O kakaunti ang pananampalataya. Panunumbat po yun mga minamahal. Purihin ang dakilang Diyos. Alam niyo, bakit hindi po sinabi ng dakilang Diyos na, anak, humingi ka sa akin ng pagkain pang 1 taon? Bakit wala tayong mababasa sa Bible nun? O yung sabi ng mahal na Panginoon, hingin mo sa akin yung pambili ng pagkain, damit, mga minamahal. Pangailangan mo sa 1 taon. Hindi po sinabi yun, mga minamahal. Bakit? Kasi pag binigyan ka ng 1 taon, hindi ka na mananalangin, mga minamahal. Gusto kasi ng mahal na Panginoon, one day at a time. Deliberate. Amen. Amen. One day at a time, mga minamahal. Paggising mo sa umaga, humingi ka, mga kapatid. Pagtulog mo sa gabi, magpasalamat ka sa binigay niya sa maghapon. Paggising sa umaga, humingi ka na naman, mga minamahal. Ganun ang gusto ng dakilang Diyos, mga kapatid kayo. Purihin ang ating dakilang Diyos. Alam niyo, mga minamahal, isa pang dahilan, mga kapatid, ay alam ng mahal na Panginoon yung ating pangangailangan bago natin hingin sa Kanya mga kapatid ko. Kaya mga minamahal, nakita ko ang sikreto, mga kapatid. Ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Pupurihin muna natin ang mahal na Panginoon Mga mahal. Magpupuri muna tayo sa mahal na Panginoon, mga kapatid. Ang ating beloved Honorable Pastor ay 20 hours a day 20 hours a day, mga mahal. Kung si King David ay nananalangin siya, nagpupuri siya 7 times a day, mga minamahal, 7 times a day. Ang beloved Honorable Pastor ay 20 hours a day naman, mga kapatid. Lord. Puri ng puri, mga minamahal. At sa huli na po, sa huling bahagi ng panalangin, mga minamahal, doon lang hihingi ng pangangailangan, mga kapatid. Unahin muna yung praise and worship. Ganun pala yun, mga minamahal. Hindi yung hingi ka agad, hindi po pala, mga minamahal ko. Sabi nga ng Romans chapter 8, verse 32, tingnan natin po sa Tagalog, beloved. Ito po, aklat ng Roma 8:32. Siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat, bakit hindi naman ibibigay sa atin na walang bayad ang lahat ng mga bagay? Tingnan nyo, mga minamahal ko. Hindi nga niya pinagkait yung kanyang buhay. Mga minamahal sa atin. Binigay niya, mga minamahal, yung lahat sa kanya. Bakit hindi naman ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng bagay? Mga minamahal. Kaya nga sabi niya sa Jeremiah chapter 33 verse 3, call unto me and I will answer thee, sabi niya. Tumawag ka sa akin, anak, at ako'y sasagot sa iyo. At magpapakita ako sa iyo ng mga dakilang bagay na hindi mo nalalaman. Sabi ng banal na kasulatan sa Tagalog, mga minamahal. Napakaganda po ng mga pangako ng mahal na Panginoon. At minsan mga minamahal, magtatanong kayo na po, bakit hindi naman tinutugon ang prayer ko? Bakit hindi yata nakikita ng dakilang Diyos ang paghihirap ko? Ayan, mga minamahal, lalo na po sa mga may karamdaman, mga kapatid ko, don't lose hope. O mahal. Praise the Lord. Huwag tayong mawala ng pag-asa, huwag tayong panghinaan ng loob. Saliksikin mo ang Word of God.
tingnan mo ang Word of God, mga mahal, ano ang gusto niya, mga kapatid, para tayo po'y palayain, mga mahal, ang dakilang Diyos sa kahirapan, sa karamdaman, mga mahal. Huwag kang susuko, mga kapatid. Isang talata, mga mahal, ang ibibigay namin sa inyo. Isang dahilan kung bakit, mga mahal, hindi tinutugon ang dakilang Diyos sa ating panalangin. Isaiah chapter 59, verse 1 and 2, mga mahal. Sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid ko, Isaiah chapter 59, verse 1 and 2. Behold, the Lord's hand is not shortened, sabi rito, that it cannot save, neither his ear heavy, that it cannot hear, sabi niya rito. Verse 2, but your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid his face from you, that he will not hear. Amen. Yan ang dahilan, mga minamahal. Tingnan nyo sa Tagalog. Dito po Isaiah 59 versikulo 1 hanggang 2. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi umiksi, na hindi makapagligtas, hindi man mahina ang kanyang pakinig, na di makarinig. 2 po, kundi ipinaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang iyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya ay huwag makinig. Ayan, mga minamahal ko. Tingnan nyo, mga minamahal. Ano pong dahilan, mga kapatid? Iniquity. Kasalanan po. Pagkukulang, mga minamahal. Hindi pa po narinig ng dakilang Diyos siguro sa ating mga labi yung forgive me. Mga minamahal. Patawarin mo po ako sa lahat kong kasalanan, mga kapatid. Ang dahilan daw, mga minamahal, ng hindi niya pagtugon sa ating mga panalangin, mga kapatid ko, yung ating mga kasalanan. Amen. At sundan natin, minamahal, i-add natin ito, idagdag po natin ito. John chapter 9 verse 31, mga Amen. Kapatid. Hindi po lahat ng panalangin tinutugon ng mahal na Panginoon. Amen. Ngayon, mahal, ano po ang kanyang tinutugon? Pakibasa po. Dito po, Ebanghelyo ni San Juan, 9:31. Nalalamang naming hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Datapwat kung ang sinumang tao'y maging mananamba sa Diyos at ginagawa ang kanyang kalooban, siya ay pinakikinggan niya. Amen. Yan, mga minamahal. Tingnan nyo, mga kapatid ko. Muli nating basahin ito, mga minamahal. Ito po ang mga dahilan, mga kapatid. Unang-una yung nakita natin, Isaiah chapter 59, kasalanan, mga kapatid ko. So, pag yan na wala kasalanan, mga minamahal, bukas na ang tenga ng mahal na Panginoon sa ating mga dalangin. No? Mga kapatid, pangalawa, sabi ng John 9:31, nalalaman naming hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Datapwat kung ang sino mang tao'y maging mananamba sa Diyos at ginagawa ang kanyang kalooban, siya'y pinakikinggan niya. Purihin ang mahal na Panginoon. So mga minamahal, bakit hindi natin lapitan ng dakilang Diyos, mga kapatid ko, na mga minamahal, bukas ang ating mga puso. Isurrender natin sa Kanya, mga minamahal, ang ating puso. Mga kapatid, ipahugas natin sa dakilang Diyos yung ating mga puso. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Mga minamahal ko, kaya kailangan ang gagawin po natin to have a relationship with God. Magkaroon po muna tayo ng relasyon sa ating mahal na Panginoon bago niya tayo dinggin sa ating mga panalangin. No? Kaya huwag kayong mawala ng pag-asa, huwag kayong magsawa, mga mahal, huwag kayong manghina, mga kapatid. Sapagkat may solusyon, mga mahal. Ang sabi nga ng kasabihan mga kapatid ko, kung meron kang problema, mga minamahal, meron kang matinding suliranin sa buhay na para bagang sa isip mo, sa pakiwari mo, wala na pong kalutasan yan, mga mahal. Meron pong 1,000, mga mahal, na solusyon ng Diyos sa iyong problema. Amen. Thank you, Lord. Mga mahal, panghawakan natin yun, mga kapatid. Purihin ang mahal na Panginoon. Ang kailangan lamang natin, mga mahal, receive Him Amen. as your Savior. John 1:12, sabi ng Bible, but as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Amen. Praise God. Kaya mga kapatid ko, wala na po tayong oras at dadako tayo sa ating pananalangin, may mahal sa ating mga pangangailangan. Purihin ang mahal na Panginoon. Narito po muna tayo sa isang magandang awitin, mga mahal. Amen.
Praise the Lord. God bless you po. David Lord, Preacher Dilo Guzman, sa salita ng ating pinakamahal Kristo Kristo. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Muli ating po nakapakinggan kung paano po tayo pakinggan ng ating dakilang Diyos. At ang sabi nga po ng ating pinag-aralan, dapat bigyan po natin ng pagkataon na linisin po ng ating dakilang Diyos ang ating puso. Kaya ano po ating gagawin? Tanggapin po natin ang alok ng ating dakilang Diyos, ang dakilang kaligtasan na nagmumula sa ating pinakamahal Panginoon. Tanging dakilang Diyos lamang ang makapaghugas po at makapaglinis ng ating mga puso. Tanggapin niyo po bilang Panginoon, Diyos at Hari ating pinakamahal Panginoon. Sundan niyo po ang mixing panalangin bilang pagtanggap sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. O padakilat mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa dakilat makapangyarihan pangalan niyo po, mahal na Panginoong Jesus. Maraming salamat sa iyong mga salita na aking nakapakinggan. Narito po ako, lumalapit sa iyo, inaamin ko po, ako po isang taong makasalanan. Mahal na Panginoon, patawarin niyo po ako sa lahat-lahat ko po mga pagkakasala at pagkakamali sa iyo. Linisin niyo po aking buong puso sa mga makasalanan na aking nagawa magmula na ako'y nakapag-isip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita bilang Diyos at Hari na aking buhay sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Kami po ituloy-tuloy na manalangin para sa inyo. O po aming pinakamahal Panginoon, through the first prayer po ng aming mahal na Pastor Yildis Almeida, patawarin niyo po dakilang Diyos ang lahat po ng tumanggap sa iyo. Tulungan niyo po sila na maging tunay mo pong anak sa puso, gawa at katotohanan. Iligtas niyo po sila, mahal na Panginoon, ang kanilang mga mahal sa buhay at isulat niyo po ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay diyan sa iyong karen sa kalitan. Gawin niyo po silang tunay mo pong anak sa puso, gawa at katotohanan. Sa makaparang pangalan ni Jesus, aming samat dalangin. Amen and amen. Praise the Lord. At sa ating mga prayer request po, tayo po sumampalataya sa ating pinakamahal Panginoon. Ang sabi nga ng banal na kasulatan natin na pakinggan, ang kasalanan, hallelujah, ang isang panghihiwalay o siyang nagtakip sa tainga ng ating pinakamahal Panginoon, hallelujah. Kaya sa paunang panalangin nating Beloved Pastor, tayo po sumampalataya sa ating dakilang Diyos. Ang Diyos ay puno-puno ng habag, hallelujah. Opo aming pinakamahal Panginoon, narito po kami dakilang Diyos sa aming mga prayer request through the first prayer po ng aming Beloved Pastor Yildis Almeida, intem prophet o God, bawang lahat. Patawad po dakilang Diyos, patawarin niyong bawat isa amin, marapati niyo po kami sa mga oras na ito, at amin pong sama-samang pinapabot sa iyo, mahal na Panginoon, ang lahat po namin mga tagapakinig, ang mga mahal kakapatiran, na sumasampalataya sa iyo, nagpadala ng kailang mga prayer request. Abutin niyo po dakilang Diyos sa malang kaparanan, at isa na po riyan, mahal na Panginoon, aming beloved Alvira Salidares, hallelujah, na maklear na po ang kanyang medical exam, mahal na Panginoon, hallelujah. Ganun din po, Aurelia Sagon, complete healing po dakilang Diyos sa kanyang gallstone at masakit po ang kanyang sikmura. Beloved Nelia Hipolito, mawala na po ang mahal na Panginoon at makatanggap na rin po ang kanyang mga mahal sa buhay. Ganun din po dakilang Diyos, Beloved Ranalina Dilaminis, pagalingin po sa kanyang UTI. Beloved Rosa Victoria, suffering po siya sa depression at ganoon po mahal na Panginoon, meron po siya nervous breakdown. Dalangin po namin dakilang Diyos, Beloved Rina Pontillas, complete healing po para sa kanyang kasama ulit sa pagdalo, mahal na Panginoon, ang kanyang mga mahal sa buhay. Ganoon din po Beloved Teresita Rivera, mahal na Panginoon, na patuloy po siya bigyang kalakasang physical na pangatawan. Beloved Rowella Manibo, mawala po ang kanyang maniwala na po ang kanyang bumalik po ang kanyang pakikinig dakilang Diyos at natusok ang kanyang kamay. Mawala po ang panginig ng kanyang kamay dakilang Diyos. Beloved Henry Viñales, mawala ang kanyang high blood at makabiyahe na rin po, hallelujah, sa kanyang trabaho. Beloved Annalisa Viñales, ay mayroon po siyang high blood at diabetes dakilang Diyos. Paglingin niyo po, mahal na Panginoon. Beloved Vic De Leon na trompeta, mayroon po siyang diabetes, mataas po kanyang uric acid at nanakit po ang kanyang sikmura. Pagaling niyo po dakilang Diyos, Beloved Rafaela Linsangan, mayroon po siyang kidney stone. Pagaling niyo po, mahal na Panginoon, Beloved Nisi Indoso Maligaya, pre-request po sa kanyang bagong employer na gumaling po sa kanyang karamdaman, sakit sa puso at malimit na umihi. Beloved Aurora Retiro Santos, mayroon po barha ang kanyang puso, mahal na Panginoon. Ang lahat po ito ang aming binanggit mga pangalan dakilang Diyos, niyang lahat po na yung mahal kapatiran na umasa sa iyo, kahabagan pagalingin sa unang dalangin po na yung Beloved Pastor, lahat ng uri ng karamdaman na halikas out in mighty name of Jesus. Be healed right now in Jesus' name. Problema at kahirapan, all vices began, all problems solved right now. Hallelujah, hallelujah. Sa mga parang pangalan ni Jesus, be healed, complete healing. Be blessed in the mighty name of Jesus.
Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo muli. Narito po ang aming brother din preacher, Gino de Guzman. Praise the Lord. Purihin ang dakilang Diyos, mga minamahal. God bless you po. At tayo po mga kapatid ay muling nagtatapos sa ating palatuntunan sa gabing ito, mga minamahal ko. At huwag niyo kang kalilimutan, may mahal ang ating banal na gawain. Ay sumasayang papawid po tayo mula Lunes hanggang Sabado sa ganap na alas 7 hanggang alas 8 po ng gabi, mga minamahal. At ang ating pong Facebook page, mga kapatid ko, dito sa Dako ng Bataan, ay JMCIM Alas Asin, Bataan, mga kapatid. At purihin ang mahal ng Panginoon, may mahal. Ang ating telepono ay 0917-6755-160. Purihin ang dakilang Diyos. Mga minamahal, tayo po ay muling papaalam, mga kapatid ko, at kami po ay muling babalik sa araw ng bukas, God willing, malusog ang ating pangangatawan. Sa ngalan po ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, yung balingkod siyang papawid, Brother Nilo de Guzman po lamang, Brother Eddie Grafani, mga mahal, aking kasama, technical side po natin, Rachel P. de Guzman, and Joy Arisgado, mga kapatid, Joseph de la Cruz, nagsasabing, we love you so much, but there is Jesus who loves you more and more. God bless you all. Good night.